Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Barangay naton na oras. Ay na nakita 13 minutos na nagkalabay alas 9 haaga. Nasulod na kita ha second half aton na taramdan na sumat este hanon. Matuto kita ha mga notisya no diniha aton na dapit. Pero may da kita ipapabati nga mensahe naton na Pangulo kay kanina ini diri pala maiha. Amuin pangunahan na aton na presidente aton na launching na biyayang bigas para sa Maynila. Nagkamay-adahin na programa SM Manila syudad na Manila yana laini. Alright, so oro ni na diri mag-iiha aton na pamamatian na mensahe aton na presidente. Siyempre, para gihapon
Matukib kita hiton na mga buruhaton na mga aktibidad dinhi naman haaton na dapit. Syempre papasadahan naton adton na mga dagkag gihapon nga mga notisya dinhi haaton na probinsya. Partikular bibisitahan naton iton Philippine Statistics Authority na nag-cover kita kakilip adton pa press con. Tugad man adton sa daman nga flagship program hiton provincial government hiton sinirangan Samar natad hiton edukasyon ang isang pamilya isang professional isang pamilya program kon IPIP nga nagkamayada naman in distribution hadton ira stipend. Wow. Mga estudyante ini han Eastern Samar State University nga napailarom hiton IPIP hiton provincial government. Aba maglipayon niya nahira kay tulo ka bulan nga ira stipend naabot inihin 9,000 pesos parahan bulanhan Enero nga da Marso hini nga tuig. Nakadagihapon hi Governor Arvin nga napira pa nga mga opisyal han aton probinsya. Nga damong liwat may daliwat mga balaod nun, mga resolution nga gin puporma naman ito na aton mga lokal nga mga magbaralaod. Pananglitan didiha provincial government ito na sangguniang panlalawigan. May dagihapon ginuhurma nga balaod nun kon ordinansa gin papanagbalayan ni board member attorney Philip Ivardoni Jr. So didi naman City Hall kon si Ayan Galo. Ang taga Fuel Subsidy Act naman aton gihapon ini ipapahat nga balita impormasyon ngan iba pa nga mga public service announcement para naman masaydan kita nga na matukib hiton mga hulagway dinhi aton probinsya nga na lokal nga mga local government yun. Atipen pumida ito ang iyong kahampang para kaabrilahan na radyo. Uy, kapod natin didi master control at the same time transmitter. Technical, ito na ito na Chief Tech Joey Policarpio. Ito na ito na magkakahampang yan overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. 17 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9. Good morning, Jen Golmatico. Kanina pa ini Jennifer. Pareho ko yan na Ate Penhin Friday. Kay buwas kasi, di ba iton 4-day work week, iton compressed work hour, iton aton kaurugan mga local government unit, pareho man didiha province, iton gobyerno provincial, nga dalahirayan kay Friday buwas kapag sunod iton austerity measures, iton aton national government in waray hira trabaho. Pero na-extend iton hira hiton ira oras nga dahiton ka iton iba 6:30 may daba nagsi 7 PM. Salit Friday mood iton ambience didi naman Capitol site. All right, 17 minutos na ang nakalabay alas 9. Chief Tech Joey aton daw ipabate adton na mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Launching ini na biyayang bigas para sa Maynila. Biyayang bigas para sa Maynila nga programa SM Manila. Ginapunduhan inihan Office of the President, pinaagihan na financial assistance to local government units kon FALGU na kantidad inihin 286 million pesos. Ang programa nagahatag hin subsidiya hinabugas para iniha mga trabahador ngan mga pamilya nga apektado dida naman syudad na Manila. Tutugutan hini ang dayon nga ayuda hapagkaon para hinharos 80,000 nga mga pamilya nga nasuporta ini mga trabahador transport nga service sector. Sulod pa na padamainhin 6 months. Oo. So ginlalauman na programa nga mapapakisig adton demand para ini lokal nga bugas.
Samtang gin papakusgan liwat na paningkamot han administrasyon hapagpagaan han pinansyal nga kabugat ngan pagbulig ha mga Pilipino nga mga parag-uma. Adi ka barangay anaton Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Mayor Isko, sa iyong pagpakilala at saka sa lahat ng kanyang magandang salita sa ngayong umaga na ito. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. At nandito po tayo upang witnessin yung pagbigay natin ng biyayang bigas. Ito'y nandito sa Maynila. Ay hindi kagaya ng sinabi ni John May, hindi naman dito lang sa Maynila ito. Ito ay gagawin natin sa buong bansa. Nauna lang ang Manila dahil mabilis gumalaw ang Office of the Mayor dito sa Maynila. Kaya lagi silang nauuna, silang laging pagka nagbubukas kami ng programa, nauuna sa sinasabi ko, sino yung handa? Sino yung ready? Maynila, pwede na raw bukas. O yan, di punta na ako sa Maynila. Ito po, alam niyo po, itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. At yung ulam, siguro mas madali na yun. Basta't may bigas, buhay na tayo. Kaya ginawa po namin ay gumawa tayo ng programa para nga tiyakin na lahat ng ating mga kababayan ay kahit papaano may kinakain. Alam niyo po, nung una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Ginawa po natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na LGSF, yun ay Local Government Support Fund. Ito ay isang pondo na matagal na dun. Governor pa ako, nakikita ko na yan. Pero wala kaming nakikita na bumababa sa local government. Kung saan nagagamit yung pondong yan. Kaya ang ginawa ko ay tiniyak ko na talagang local government ang mabibigyan ng tulong. At dahil talaga dapat sa kanila yung pondo na ito. At pangalawa, mas mabilis gumalaw. Pag inaantay natin ang national government, siyempre malayo ang pupuntahan ng pondo yan. Ang daming mga papeles na kailangan gawin, daming mga dokumento. Tapos iisa-isahin ninyo yung bawat probinsya, bawat lungsod, iisa-isahin nyo, medyo matagal. Kaya sabi ko, ba't di na lang natin bigay yung pondo sa ating mga local government? Sila nang bahala at silang on the ground. Tama naman ang nangyari. Nakita naman ninyo, pagbaba ng pondo sa ating mga LGU executives, ay agad-agad ay nakikita natin ang resulta. Nandyan na ang ating pagbigay ng biyayang bigas para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga talagang nangangailangan. Sa kasalukuyan, today is April 15, ay nakapag-release na ang national government na halos 15 bilyong piso para dito sa programang ito. At dito sa Maynila, ang magiging benepisyaryo dito ay mga 80,000. Tama ba? 80,000 ang magiging beneficiary dito. Ang programang ito ay magbibigay nitong 10 kilo na bigas 6 na beses sa isang taon. At patuloy lang ating binigay na po natin sa ating mga local government para naman ay mabilis. At alam ng local government kasi kuminsan yung listahan ng ating mga dito sa national government sa mga ehensya, kuminsan luma na kasi sino ba talaga yung mga nangangailangan? Sino ba yung mga talagang mahihirap na walang makain? Kuminsan yung listahan namin medyo nahuhuli.
Sabi ko, naging governor nga ako. Sabi ko, alam namin yan. Araw-araw namin ginagawa yung listahan na yan. Kaming tanungin ninyo. Kaya ganun na nga ang ginawa namin. Tinatanong namin ang mga LGU executive para ang LGU executive ang nakakaalam kung saan pupunta, sino ang nangangailangan, paano pabilisin ang pagpaabot ng tulong sa ating mga mahal na kababayan. Kaya po, ito po ang simula. Kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ang presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo na ang pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayo magagawa. At nataon nga itong programang ito. At sana po, ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po, ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Sana po, ay kahit papaano, matupad ang aking pangarap na pagbabako bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amod to kabarangay ang mensahe na aton presidente. Kaya naman panguna na launching na biyayang bigas para sa Maynila. Pinangayan ha SM Manila. Yan na iton nga adlaw, Abril 16. Ang pondo, tikang Office of the President, pinaagihan financial assistance to local government units na kantidad hin 286 million pesos. Para inihin por lo menos 80,000 nga mga pamilya dida naman ha Manila. Ngan para hiton mga magtatrabaho, may daliwat mga hasektor hiton transportasyon. So nagahatag hin tag 10 kilos hin bugas, hasulod hin 6 kabulan. So ini nga mga natudlok nga mga benepisyaryo dida naman ha Manila. Ato naman nahibatian kanina ato na Pangulo nga diri la ini didto ha Metro Manila nationwide inihiya. Nga ni one time di ba kon nahinumdum kamo dida na pa-press ko ni Mayor Dayan Agda na mention ini nga may dagihapon alokasyon from the national government nga dahiton na mga local government unit. So pipiliun nira kung hino iton talaga nanginginahanglan hini. 10 kilos per family nga dahadton na natudlok nga mga trabahante or so tatagan hin na prioridad. Na mention da maini Governor RV kay may dada maigagahin nga dahiton kasi mga local government unit. Na mention adto ni Governor RV mga transport dahiton transport sector ngan sugad man iyaliwat na sabi adton pamilyahan mga OFW nga adto ha Middle East nga apektado hirano didto hiton samok. For 6 months ini iawat na ini nga 10 kilos for 6 months salit mapapakisig daman iton aton agri sector kay syempre di man papalit iton mga LGU hiton bugas. Very timely kaya na in sige iton panmari. So saring pa na ato na Pangulo within yan na hiton iya administrasyon naghihinaot hiyang matutugunan iton problema hiton pagkagutom. So waray mga Pilipino nga magugutom. So amin niya na nga sige iton paningkamot hiton administrasyon kumbaga pagpagaan ba hiton kabug-at financial nga aton inaabatian na labi na kay nahituman padamain nga pagtaga krisis pagtaga tension samok dito naman ha Middle East. Ang mensahe na ato na Pangulo nagdaraha at ha oras nga 28 minutos na ang nakalabay ha alas 9 haaga. Mag-Shirley ni Card Dadison, good morning.
Ate Merns Portesa, inabot na ba nga niyan ato na mga bakasyonista? Oo. Pero iton eskwela ha kolehiyo nagpapabilin pa didi pala iton secondary level adton bakasyon salit kakilip naglibot-libot kita Baybay Boulevard ba puno an Baybay Boulevard. Mga estudyante haros. Oy bueno nga di daw haladaw kay may adaman na sked power interruption na buwas nga adlaw Abril 17 alas 10 hiton aga nga da alas 5 hiton kulub kanan isamel ko inihiya nga sked power interruption 10 a.m. to 5 p.m. may ada kadugangan nga transformer nga na secondary line na himumutang Salog Balugo Barangay Lapgap Maydolong. Amo ini iton pagbubuhatan hiton ira mga aktibidad. Salit iton mga apektado nga mga lugar, maupay nga morning, Barangay Lapgap, San Gabriel, Tagaslian, Del Pilar, Gindalitan, Malubago, Canloterio, Hamaydolong. Nakabisita na kita nga da, good morning, nga dahiton nga mga tayaw nga mga kabaranggayan. Dinhi naman haatan ha syudad hito na Borongan, apektado gihapon iton Barangay Hibakong. Barangay Binuwangan, maupay nga aga didahaiyo, Barangay Baras, Pinanagaan, Patag, ngan Bagong Baryo. Sige, kanan sano ini, buwas nga adlaw, alas 10 iton aga, nga da alas 5 hiton na kilop. Iton NGCP, may ada naman pa power interruption. NGCP sked power interruption hiton Sabado naman nga adlaw. Aba, maihaiha man ini alas 6 iton aga nga da alas 6 iton kilop kay may dak line clearing mga critical na iton dapat nahiyapan hadharan. Oo, along Paranas sa Borongan 69 kV nga linya. Apektado nga lugar iton Taft Substation, tikang hasulat ngadto hipapad. So hikamo ini ito na makaka-eksperyensyahin kumpletong alas 6 iton aga nga da alas 6 iton kilop. Kay iton Borongan Substation apektado gad kita pero halipot lang nga oras hiton Sabado. Borongan an San Julian to Llorente, Kinapundan, Hernani to Buenavista to Giwan, ngan Balanghiga, Kinapundan to Lawaan nga mga substations. Halipot la. Iton kawaray naton kuryente for about mga 30 minutes la. Between alas 6 hiton aga nga da alas 7 hiton aga hiton Sabado, mga 30 minutos for the isolation ito niya ngan another 30 minutes for the normalization. Baakon waray didihiton nga aton tinatap hamay Santa Rita pariho da makitahin na magiinihano iton aton brownout. So for about 30 minutes la ito na San Julian to Llorente kun Borongan Substation, Kinapundan Substation ngan Balanghiga. 6 a.m. to 7 a.m. didahiton nga oras nga for normalization hiton kilop, alas 5 nga da alas 6 hiton kilop. Thank you Isamel ko hadto na paanunsyo. Sige tikangan ta na adto na mga info bits para yan ang adlawhan na Huwebes. Parahan ka abrilahan ira radyo yan Maupay nga aga dito ito na tayaw nga mga kabaranggayan nga nakatutok taramdan na sumat estihanon. Pagkanto naman one time hakan avid ngadto hiton iraya Barangay Pandol, Barangay Salvacion. Oo, giharayo na it from the saring paman mainland di dahito na kan avid din pa kami had to take off nga barangay. May da na mamati ha DYES.
Kay ngalimtan ko ang ngara ni nanay, didaha kundiak nagsasayop, Barangay Salvacion. Iton ira hiton mode of transportation in pump boat. Waray pa kasi kalsada, waray pa FMR, masyado kasi kaharayo. Although may daan naging plano no adto na provincial government, na mention nga ni adto ni Governor RV, tikada hiton usa kuan kasi durugtong nga mga along the river nga mga kabaranggayan. May ada na mamati damo iton aton mga listeners no, ha mga kairayahan hiton kan avid maupay nga aga didaha iyo. Pag istoryahan natin yan antes iton kanan PSA Chief Tekyoj. Ida kita agin tambungan kakilop nga pa-presscon may pagisumpay hiton pagpaspas ba hiton pamresyuhan hiton panguna nga mga parapliton. Bisan pa nga ni hanuna di ba Ate Merns nga waray pa hadto energy emergency in naghihinitas na masyado na hingkapaspas adton pamresyuhan isda karne baang atanan kakilop na saring adton Department of Agriculture iton aton mga utanon iton Carabao ba naghihingulang iton bisa iton saging dito pa kita na angkat Davao. Kaya na nga adi man iton pasahe apektado talaga iton transportation cost amo ining diri malilikayan nga maumento talaga iton aton na mga panguna nga mga parapliton. Alright, so antes iton nga diani kitahin good news. May nakita dida mga pictures huge adton payout kakilip nga adlaw dida naman kakilip ba? Dida naman halaka kano adton na payout. Kakilip dida naman provincial capital gym. Adton mga IPIP scholars. Wow, pagkadakuhan ira na palad kakilip Pero ba iton aton mga IPIP scholars, mga almost 500 kundiak nagsasayop Sir Manny Arago iton focal person iton isang professional, isang pamilya program kagiupay hindi nga programa iton provincial government kumbaga karuyag hiton aton gobernador diyan pa inihan kan Governor Ben pag-start nga kada pamilya didto hiton mga tayaw nga mga kabaranggayan may ada naman labis usa nga makagraduar. Kagiupahit kay syempre kung nakakagraduar na batasan tamangged adi hiton kultura hiton mga Pinoy labi na din aton nga iton mga magurang may da nga ni nagraduar hira ito nagpapa-eskwela hiton ira mga kamanghuran. Kumbaga kun may ada isang professional in natuo kita nga makakabulig hiton estado ba hiton pamilya. Oo. So kakilap iton nga adlaw or the other day pa ba? An distribution para hadton ira 3 months nga monthly stipend inabot 9,000 pesos adton ira naman nakuha nga ira naman stipend kun allowance adton aton mga scholar han provincial government haylarumhan isang professional isang pamilya program capital gym iton hiya mga taga ESO Borongan pala iton. Karegsid ganda mo pa or haros nga tanan nga ESO campus in may da naman mga scholar hiton IPIP 9,000 pesos. Wow, very timely. Iton iba magtatapos. Iton iba in dama iton mga kagarastuhan han ira naman pang-eskwela basta nga tanan iton para hiton kaupayan hiton pamilya. Nakadahi Governor RV, yadahi Governor RV Ivardoni, board member Timmy Campumanes, board member June Kilitano nga provincial Fed SK Fed nga chairman board member Miles Chu. Ayan, so kakilip iton gin dumara. Tun pa ini kakaistoryahon Sir Manny
Kung piramanggod adton kadamuhad to nakakarawat kakilog. Pipira pa iton ti arabot pa nga mga scholar nga makarawat hadton ira naman monthly stipend. Halain naman nga notisya, sige iton mga pitad nga bubuhat hiton aton mga magbaralaod at the provincial level nga nasugad man city level. May pagisumpay lagi hapon ini hapag bulig hiton mga mulupyong diri naman la kita maura-ura. Labi na iton sektor ha transportasyon darahining energy emergency darahiton krisis dito naman tension gyera Middle East. Adihin ato na babantayan damain kay next week ining pagbubuhaton nga aktibidad. Pangunguna may dahinigin papanagbalayan board member attorney PJ Iverdoni. May dahiya igin duduso nga duha nga balaod nun para naman makabulig hiton fuel crisis. Saring pa man ni board member PJ, importante nga maging andam iton aton na probinsya epekto hiton na krisis halana salit amo ini nga igin sumiter an economic resilience and the fuel shock mitigation ordinance. Sugat man duha ini renewable energy promotion ordinance. So tuyo hini nga duha nga balaod nun nga maprotektaran ito na publiko tikang hapagsagkahan presyohan lana samtang ginpapagkusog iton paggamit iton mga alternatibo nga enerhiya. So may dahini mga renewable energy ang mga alternative para mapagkuhaan hiton enerhiya. So magkakamayadahin public hearing aton invite an imbitasyon ni board member PJ hiton Martes Abril 21 makadto kita hini alas 9 hiton aga SP Session Hall. So pagdidiskusyonan ini adton na duha nga ginproponer nga ordinansa. Kung karuyag naman nim ka barangay bumati hini makapanmati kay imbitado ini iton publiko. Hini naman nga hearing. So pwede ka mo hini mag-email may dadidi bmpjivardoni@gmail.com. Pwede ka hini magpahibaro request nga i-confirm nga matambong kahini. Samtang konsigalo naman naguundong naman fuel subsidy act para maprotektaran iton transport workers. Uy maupay dama adi Integrated Community Gasoline Fuel Assistance Act. May pagisumpay inihan na report na alagid-agid kakilop ni Ate Sok para mabaton ang epekto hiton na padayon nga pagsagka na presyohan lana para naman diretsyo ba makahatag hinbulig nga dahiton sektor hiton transportation. So hailaram hini nga balaod nun makakakarawat adton mga kwalipikado nga benepisyaryo hin 100 pesos nga adlaw-adlaw nga fuel subsidy. So ipanahatag initi kang Lunes nga da Sabado hasuludhin 13 kasimana. Asya na ini ang ginmention ni Mayor Dayan Agda. Pero ang mga restrado la ini nga mga trika drivers ngan operators bulig pati iton mga pump boat operators nga nagsiserving importante nga may koneksyon hito na mga baybayon ha komunidad. Wow, so ato nini babantayan. Ngani may ada hiniliwat hearing yana nga kulup. Oo, bangin ato ini yana hi Ate Sok. Pero unina pa hiton na kulup para naman hiton kaklaruhan hiton implementation hini kay coupon-based system ini. So diri ini cash nga igahatag. Tatagan kain coupon 100 pesos per day. Imo na main didto ihahatag didto hiton gintudlo kano nga gasolinahan. So mahugot iton monitoring, magiging mahugot para maging mahugot iton monitoring hiton local government unit. So diri la ini basta subsidiya na sa ringhi konsi iyan kundi sa ini nga konkreto nga pitad agud magpadayon an mobilidad ngan mapakeseg adton lokal nga ekonomiya. Yan.
So labot la ini hadton ka ng DSWD nga 5,000 yan na naman locally funded. So iton mapunduhin iton local government unit hiton na Borongan. O yun siya, may nakita din nakikita nga mga pictures ni Daisy. Sige daw aton tawagan Daisy Belizar para naman hadton balita. Kay adton Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit amo in Mentinado nangunguna as top performer hiton PRO8 nga iba pa nga mga notisya hanatad naman ha edukasyon ipapahat report ni Daisy Belizar. All right, so adi na halinya telepono hi Daisy para naman hadton balita. Radyo Pilipinas report. Daisy, good morning. Yes, Ate Pen, magandang morning. Mga upaliwat nga aga, hato naton mga tigpamati, pati na iton viewers, iton programa sumatistihanon. Ngan, yes, naton balita, tika naman iton Department of Education, ngan sugad man iton Philippine National Police, ESPPO. Unang-una, syempre, permanente, mag-upay pa naman ini nga aton mga balita iyan, kaya una, aada ton aton paglamano, haton na sobra 2,000 nga mga magturutdo nga daan mga principal nga na promote hanya na lang ato 2025 ilarom na 2026 sa ilarom DepEd expanded career progression system kundi in kakulop nga adlaw amoy nanumpaha hatubangan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So habukos na region Ati Pen may ada hato 2,200 plus pero hiton igindada sigiton Eastern Samar Division kay hikita aton may pinakadamo nga kuan nga mga na-promote o na kuan yung karira nila nahihitaas na reclassify hiton nga batch kay inabutin 561 na aton mga magturutdo kay Ati Pen iton kadamo daman hiton mga na-reclassify na depende daman hiton dagmit daman hiton usa nga departamento hat pagproseso nga hiton pag-screen hiton mga qualified kay maada daman hiton hayra igintatalaan nga mga deadline mga sugad hiton labot lahiton mga qualification. So aton Eastern Samar Division sa ring Sir John Alidon iton Chief iton Human Resource Management Office may ada kita 561 pero diri iton nga tanan naka-attender hadton na formal nga panunumpa haton ira bag-o nga rank bag-o nira nga pwesto kakalop nga daw hatubangan mismo haton aton na Pangulo Astrodome dito naman Tacloban City. Nando sa nga maupay nga balita di naman Borongan City Division Peranira. In Civil Service Commission Prime SRM Bronze Award nga usa naman iton nga dako nga dungog para hadton Schools Division hiton Borongan City aton ira nakuha nga pagkilala kakulop nga adlaw tika nga Civil Service Commission dito naman inihas Cebu kadungan inihadton gindumara nga 2026 conversation with local leaders in Eastern Visayas. So diri kuno ini ate sok sigon kan Sir Gorgonio Diaz Jr. itong Schools Division Superintendent itong Borongan City Division diri kuno ini masayon itong pag-abot hini nga level kay itong Bronze Award in nagpakita ini nga itong DepEd Borongan amoy nakatuman in upat nga core system hay human resource di daton recruitment, selection and placement, learning and development aton pagsigurado haton padayon nga pag-aram kapasidad haton na mga empleyado hini didiliwat performance management aton maupay nga sistema pag-evaluate itong trabaho nga naa daliwat aton rewards and recognition diin aton tatagan hin importansya aton mga magduruto nga mga empleyado may ada ka akibat nga mga reward and recognition. So ini nga program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management kon Prime HRM banner program ito niya itong Civil Service Commission nga nagaaghat iton mga ahensya iton gobyerno nga maging professional nga competency based sa pagdumara kay pinaagi hini nasa ring Sir Diaz siguro ini nga
iton na haira ha DepEd Borongan City Division nga adto na ira mga empleyado in mga kwalipikado nga mga professional nga nagsiserbi dida. So dida naman ate hiton na Prime HRM iton karuyag ngayon hinisidngon hiton ka ng Civil Service Commission nga award pareho inihin sa nga quality check o seal of excellence para hiton mga ahensya hiton gobyerno nga kundiin kun adton sa nga ahensya in may ada Prime HRM Award so ganiton Borongan City Division karuya ginisignan nga patas adton ira sistema adton na pagkarawat pala hiton mga empleyado nga diton promotion ginkukulawan iton karit ngan ira kwalifikasyon iton merit ba dire kuno darahiton backer tapos tuhay nga serbisyo hiton publiko kay iton logic hini malipayan ng competent iton mga empleyado kay may adaman-daman haira mga padayon nga pag-aram di ba ngay ginahatag naman haira tapos na dahiton ira pagiging competent karuyag naman hinisidgan mas maupay nga serbisyo iton nahihahatag didahiton sa nga ahensya kung may ada sugad nga klase nga reward tapos iton ira daman sistema mas moderno iton pamaagi iton pagpamalakat o pagpalakat iton ira mga tao ngan syempre aton importante daman nga usa ini nga dako nga dungog para hiton ahensya kay ingayan nga Prime HRM Award pareho inihin gold medal dida hiton kalibutan hiton gobyerno diin ipinapakita hini nga dahiton publiko nga iba pa nga ahensya nga iton usa nga opisina nga nakakakuha hini nga award amo in usa hiton mga pinakamagkarit nga mga ahensya hiton gobyerno pagdatong naman hiton pamamahala. So ano naman ini iton iya hining mga benepisyo ka nakakakuha iton Prime HRM Award sugad pananglitan hiton Borongan City Division para hiton ahensya sa iton nga pribilehiyo nga ginahatag tikang iton Civil Service Commission adto authority to approve hanglan nga hulaton iton perma iton Civil Service Commission para maging official iton pagkaka-appoint iton sa nga empleyado may kay iton ahensya na mismo amo iton may ada katungod iton pag-aprobar kaupay iton ira appointment so diri na nga di mismo isasagka pa ha civil service so mismo di dahiton DepEd na ha Borongan. Yes, Ate Pen, asya iton. Ngan para naman hiton mga empleyado, ini nangangahulugan hinpatas nga mga oportunidad. Basar hiton promotion na kunta asya iton. Tapos padayon nga training, kung habaga gintutugutan iton mga empleyado nga ma-improve daman hira kay obligasyon hiton ahensya nga tagan iton mga empleyado hintama nga learning and development programs para ma-improve pa hira didahiton ira trabaho and then tuhay nga reward system nga kun diin may ada mga klaro nga basihan kung hino iton dapat tagan hin bonus signon tanala hin recognition di nga ni insentibo kay ini in performance based ngan para naman ha publiko adton benepisyo hini kay di kalidad nga serbisyo tikang dedheton ahensya karuyag sigon tikang dedheton Borongan City Division mas madagbit nga transaksyon kay mas organisado na iton mga tao dida hiton sakop nga nagahatag hiton serbisyo ngayon mga professional ngan happy na ka madagmit nga siring kuan inihiya efficient iton sa nga ahensya hapagpahamtang hiton na serbisyo so asya ini adton pinaka maupay nga kuha haton Borongan City Division nga award tikang naman ha Civil Service Commission. Ngan samtang halay naman nga balita, tikang naman ha ESPPO, igindadasig iton Eastern Samar Police nga nagpapabilin ini nga top performer hiton bugos na sinarangan Visayas in terms iton intelligence work hiton aton mga kapulisan. Kay pinaagi inihin na pakakuha dadaman haton ESPPO hin pasidungog como top performer habugos nga region. So inin ha ilarom hiton liderato ni Police Colonel Ernesto Macasil iton aton provincial director ngan ha pagmangulo naman ni Police Lieutenant Colonel Herbert Joey Grata iton chief iton intelligence unit hiton ESPP
PPO nga nabasa haton na saringan ni PPO nakuha nira aton gihataasi nga marka nga inabot 148 points. So ini nga score in basar iniha administrative accomplishment o pagdumara haton opisina, operational accomplishment o katuhay haton mga pagpatuman, kalangpuson haton impapatuman nga mga operasyon nga Anay na nautod Daisy adton imo report. Igin babalita ni Daisy adton nakabuot nga kalampusan hadton Eastern Samar Police Provincial Office sa Bugos nga Region 8 ginkilala como top performer. Imagine ka naman 148 points accomplishment aton intelligence unit. Congratulations sa daka na PD Makasil ngan an bugos nga puwersa aton ESPPO. Samtang congratulations naman nga dahadton na DepEd Borongan City. Pagkakabot naman hadton Prime HRM Bronze Award. Ngan syempre congrats nga dahadton sobra 2,000 nga mga magturut duha bugos nga rehiyon 561 hini antika nga Eastern Samar promotion expanded career progression system. Daisy, go ahead. Yes, Ate Pen, naton na balita, tikang naman ha ESPPO, pahin haton na nakuha naman nga pagkilala, hini ko mo top performer habugos nga Eastern Visayas. So saring pa naton kanina, iton intelligence unit, pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Herbert Joey Grata. So nakuha nira aton marka nga 148 points, ngan ini nga score in basar haton administrative accomplishment o aton pagdumara, pagpalakat iton opisina, operational accomplishment naman aton kalangpusan haton maigimpatuman nga operasyon ngan sugad man intelligence operational efficiency o adton ka epektibo hini haton pagdakop haton mga ginahalpat nga mga kriminal. So adton ini nga accomplishment in tikangan February 25 nga daahan March 24 iya na naman nga tuig So congratulations ito na aton na mga taga ESPPO labi na haton intelligence unit ito naton kapulisan din nga probinsya. Nga next week gihapon Ate Pen papasidunggan naman ito ni ESPPO como best operational unit. Operational review unit iton Eastern Samar Police hiton bugos daman nga region sa daman iton hiya nga dako nga pagkilala. Kay imagine, pipera iton daman nga units, may ada iton bugos nga Eastern Visayas, iton PNP, so number 1 aton ESPPO. Kakarawaton iton pasidungog, best in operations review, dida na iton ikaupat nga Regional Advisory Group for Police Transformation and Development Summit. So kakarawaton permanente iton na ESPPO adton nasabi naman nga award. Halakalawan ko kunin nato nag-ikaduha dida naman hini nga kuan kay adton papasidunggan adton rank 3. Dida hini nga category kay may ada magkaiba-iba nga mga award. So nakakuha hin 4.8 nga rating adton ESPPO. Nag-ikaduha naman ang Leyte Provincial Police Office, rating nga 4.5. Ngan ikatulo naman aton Southern Leyte PPO, nakakuha 4.4 nga rating. So congratulations. Magdurudukla ang mga points. Iyap ate, kay kung nabaga, haros nga tanan, nakadaaton marka 4. Out of 5. At pinakahitaas na rating is 5. So, actually, nga tanan nga mga istasyon, dagko nga istasyon, na PNP din niya aton na riyon in nakakuhaan marka nga atun pinakahibubuin na 4. Pero hitaas na daman iton hiya. So, gunti-gunti na aton mga diferensya. Actually, tikang didihaton first nga di naman hadton na ika-siyam nga nakakuha 4 nga rating. So congratulations ito naton ESPPO nga pinamumunuan ni Police Colonel Ernesto R. Macasid. So para naton balita, Daisy Bilizar nagre-report. Alright, so mga salamat Daisy Bilizar han balita impormasyon hanatad edukasyon han sugad man pasiorden
Tikang naman police provincial office sa Eastern Samar. Ang report ni Daisy, nagdadarahat oras nga, medyo nala kita 2 minutos na laog sa mag-alas 10. But we say good morning, Mano Ray Dorado, maupay nga morning. Padayon nga pamati ko, haiyo. Nasa ring Mano Ray, good morning. Maupay nga aga, haiyo. Ang bugos nga pamilya. Pamilya Dorado. Oo. Good morning, long time no see. One time i-interviewon ko baya ini Mano Ray, no? Nakadi pa kami DYES Kapitolyan Station. Maghara nila adto dida. Di ba, Mano Ray? Good morning, Sir Ray Dorado and family. Shirley ni Carta Dadison is watching Vencia John, watching from Mandaluyong. Maupay nga morning. Jeremy Ubalde, good morning ate, maupay nga aga. Ngan syempre natin avid listener. Jen Golmatico, kumusta panahon dito sa Borongan City, Mapaso? Jennifer. Antes kita magatapos sa Chief Tech Joey, uninatan na lang ito nagkilip adton mensahe or buwas iton aga from Philippine Statistics Authority. Kariyag gula i-flex daman adi isumpay natin han report ni Daisy nga andin hinasaring hi Daisy andin hi Eastern Samar pero adto sobra 500 adton na-promote ilarum expanded career progression system ang mga magturot do 561 out of 2,000 habugos nga Region 8. May da naman kita didi nakuha ko ini habalita ni Serian Arinto. Moping aga Serian na Philippine Information Agency han Region 8 aadi mamay ini Starlet May Batika han Oras National High School. Nagpahayag hiya hindak nga pasalamat sa inihang public school teacher tikang diniha aton no DepEd Eastern Samar kay nakakuha hiya haton iya promotion hailarumhan expanded career progression ECP system paghagosin unum katuig nga pagserbisyo como teacher to. So na-promote Ma'am Starlet May Batikahan Oras National High School. Usahiyahan 1,798 nga bag-o nga gin-promote nga mga magturot do. Kasi aton ibahini mga nakadinahad to na mga principal hirohitaas aton position. Mga school heads yada man pwediya didahad to nanunumpa mass oath-taking ceremonials sa kakulup dito iton Tacloban City Convention Center kundiin ginpangunahan han aton Pangulo Presidente Ferdinand Marcos Jr. So nagpahayag daw gud ini didahad to na balita ni Serian hadton PIA Region 8 nagpahayag hindak nga pasalamat ini nga maestra tikang diniha aton Eastern Samar katapos niya makuha aniya promotion haylarum han expanded career progression system katapos hin napulo katuig nga pagsinerbisyohon como teacher 2. Himam Starlet May Batika han Oras National High School usahiyahan por lo menos madali na mag-2,000 nga bag-o nga gin-promote nga mga magturot do ngan school heads nga nanumpa kakilip nga adlaw nga ginpamunuan ni Presidente BBM. Sumalakan Ma'am Batika an iya promotion from teacher to yana teacher 5. Wow, congrats. So sa daw gud ini nga maiha na nga iya giniinungara milestone ha iya karera ha pagatutdo. Salit kasumpay hini ba nagpasalamat hinura-ura nga daka na Presidente Marcos Jr. Darahini nga pagpatuman hadton ECP system nga pulong niya naghatag inihin higayon para hiton career advancement han mga public school teachers. So 10 years siya nga teacher 2 tapos yan na pala hiya na promote para maging teacher 5.
So ining expanded career progression system kaparte ini hiton na paningkamot hiton aton national government nga pasayunon iton na dalagan hiton promotion ha sektor hiton edukasyon nga nakilalun ang mga magturutdo base hiton ira merito. Waray na dida palakasan system or ano paman. Base iton ira performance ngan sugad man experience. Siyempre kaupod ni PBBM kakulup Education Secretary Sani Angara. Nasa ring Secretary Angara and mas oath taking nagpapakita daw good hadto na padayon nga paningkamutan administrasyon nga parig-unon adton teaching workforce nga napauswagon adton moral hanaton mga public school educators habugos nga nasod. So didadto ha Tacloban kakulup So may daliwat kita mga personal nga mga kakilala. Nakadto kakulup, congratulations sa iyo bago nga mga gin-promote nga mga educators nga school leaders tikang habugos nga Eastern Visayas. Alright, so ini aton kabugusan nga pagkarampang yan nga agahan Huwebes, Abril 16. Dinila aton taramdan sumat estehanon maglilisensya kami di temporaryo lano. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Pacquiao tikang hiton aton transmitter ngan sugan man master control. Thank you Daisy hadto na balita ini naman hi Ate Pen Pumida. Padayon kamo nga tumutok. Thank you nga dakan Mano Ray. Permi daw hiya na mamati. Thank you, Sir Ray. Buwas nga nga pariho nga oras nga di stasyon. Ati Pen Pumida ini. Utro, damo nga salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.